Good morning sa lahat. Pwede po palakpakan po natin ang ating Panginoon. And ngitian mo muna yung mga katabi mo. So, batiin mo ng isang magandang umaga. So, yun. So, praise. So, okay. Wait lang Kailangan ko lang yung fan. So, sino po nandito last week? Taas kamay. So, ano po yung topic natin kung naalala nyo? So, all about, nakalimutan na agad ng iba, diba? Spiritual Christian. So, doon natutunan po natin na lahat ng tumanggap sa Panginoon, receive the Holy Spirit, and bilang meron na tayong Holy Spirit, nauunawaan na natin kung ano yung kalooban ng Lord. And ngayon, today, ang topic po natin is all about liwanag or living in the light. So, buksan po natin yung Bible natin sa 1 Juan chapter 1, 1 Juan chapter 1 verse 5 to 10. Okay. So ito po yung pag-aaralan natin. 1 Juan chapter 1 verse 5 to 10. Pero siguro sama na natin yung verse 1. So kung nandiyan na po kayo, sabay-sabay po natin basahin. 1 Juan chapter 1 verse 1 to 10. So sabi po dito, sige po, sabay-sabay po natin basahin. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. At nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Then verse 5, ang Diyos ay ilaw. Verse 5, sabi po dito, ito ang aming narinig sa Kanyang anak at ipinahayag namin sa inyo, ang Diyos ay ilaw at walang sino mang kadiliman at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. 7. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo ay nagkakaisa at nilinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Verse 8, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala pa sa atin ang katotohanan. Verse 9, kung ipinahayag natin ang ating kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasamaan sapagkat siya'y, matuwid. Verse 10, kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. So tayo po muna yumuko at manalangin. Mang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po, Lord, sa biyaya mo. Salamat, Lord, sa grace na patuloy mo pong pinaparana sa amin. Sa isang linggo nagdaan na patuloy mo po kaming sinamahan, iningatan, Panginoon. Lord, salamat din po sa bagong umaga na pinagkaloob mo po sa amin to gather, to praise you, Panginoon, to worship and mag-aral ng iyong salita. Lord, wala po kaming ibang dalangin kundi samahan mo po kami. Turuan mo po kami, Panginoon. And Lord, we pray that the Holy Spirit move sa kalagitnaan po namin at buksan mo po ang aming tengang spiritual, Panginoon. Salamat po at ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Lahat po yung magsabi ng Amen. So, yun. So, okay. So, ang topic po natin ngayon is about liwanag or pamumuhay sa liwanag. No? Ngayon, nabasa na natin yung verse. So, pwede ba pakita natin yung title? So, simple lang. So, sabay-sabay natin basahin yung title natin. Sabi dyan, the light has come so we can live in the light. So, yun. So, sino po ba yung liwanag na tinutukoy dito? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. And nakaka-bless, alam niyo po, pag binasa niyo po kasi yung 1 John, isang pinatutungkulan po dito is pagiging tayo pong mga nanampalataya sa Diyos. Tayo po, we became exposed. So ano ba pag sinabing exposed? Parang
parang na-expose ka, naarawan ka, parang, so yun. And bilang na-expose tayo, so dito nakikita lahat nung, nung character natin, nung puso natin, yung gawa natin, from top to bottom. Sabihin sa kailaliman ng puso natin. So yun. So bakit liwanag? And bakit na parito yung liwanag? At bakit kailangan po natin tong pag-aralan? So simple lang, because the beginning of time, nung di pa tayo nakakilala sa Panginoon, tayo ay namumuhay saan? Sa kadiliman, no? And pag binasa niyo po yung Genesis, pwede ba pa-flash? So simulan ko po muna sa verse na to. Sabi ng Genesis chapter 6, verse 11 to 12, ito po yung panahon ni Noe. So imagine niyo yung time frame, kung gaano kalayo yung time na ni Noe sa time natin ngayon. Ano po yung sabi dyan? Pwede ba sabay-sabay natin basahin? Sabi dyan, maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. So simple lang, from beginning of time, ang nature po ng tao is what? Mamuhay ng makasalanan. Mamuhay sa kasinungalingan. So yun, and sabi nga dyan, no, namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. So it means from the beginning of time, lahat ng tao is namumuhay sa kadiliman. So yun. Kaya nga pag binasa nyo po yung naalala ko pala nung may inatenan kaming seminar, isang preacher doon, sabi niya, try nyong kunin yung Bible nyo, tapos from Genesis up to Revelation, try nyong pasadahan lang mabilis. Yung ganon lang. Ganyan. So bakit? Kasi ang tinuturo niya sa amin, pag pinasadahan niyo yung Bible from Genesis to Revelation, isa lang yung makikita natin. And yung nature po ng tao is talagang maging makasalanan or gumawa ng kasalanan. Sabi nga, kung yung pusa, yung nature ng pusa? Ngumiyaw, di ba? May nakita ba kayong pusa tas tumahol, di ba? Wala naman. So, same din. Kung yun yung hayop, ang nature daw ng tao, sabi, gumawa ng kasalanan or maging makasalanan. But thankful sa John, so sa topic po natin, sabi ng verse 5, dumating yung liwanag. So, nung dumating si Christ, nag-start na yung kaliwanagan. Meron na tayong pag-asa na iwanan yung kadiliman and mamuhay sa kaliwanagan. So yun. So konting background lang ng John. Pero bago tayo pumunta, may tanong lang ako. Ay, sige, pa-next. Sige, so yun. So again, question, kung tatanungin kayo, tingin nyo, ilan yung book na nasulat ni John sa New Testament? Anyone kaya nyo ba i-guess? Ilan yung book na nasulat ni John sa New Testament? So actually, nandyan na yung sagot. So, si John wrote 5 books sa New Testament. Actually, next siya kay Paul na pinakamaraming nasulat na libro sa New Testament. And sinulat niya yung Gospel of John. So, sa Gospel, di ba, meron tayong Juan, Marcos, Mateo, etc. So, sa Book of John, si John the Beloved, si John the Apostle po yung sumulat doon. And hindi lang po yun, no? Yung binabasa natin ngayon, yung 1 John, siya rin po yung sumulat doon. So, yung 1 John, 2 John, 3 John, si Apostle John po yung sumulat doon. And then lastly, yung Book of Revelation or yung pahayag. So, ang sumulat din po doon is si John, after po niyang yung captivity niya because of his faith. So ngayon, pagbanggain natin lahat and i-compare natin, ano ba yung ine-emphasize ni John sa gospel niya, sa epistle, and sa pahayag? Kasi, nakaka-amaze kasi pag sumusulat siya ng letter, laging si Christ yung umpisa, tapos, it's about the past, our present life, and the future life. So, basahin natin. Sabi dyan, sa Gospel of John, pag binasa nyo po yon, it speaks about, salvation, diba? And sabi dyan, it speaks about the past. So, yung buhay natin before tayo makakilala sa Panginoon, diba? So, ano ba yung buhay natin before tayo makakilala sa Panginoon? Tayo ay makasalanan, no? And namumuhay sa kasalanan. And it talks about si Christ,
bilang isang dakilang propeta, no? Bakit? Kasi sa Old Testament there are prophets, pero lahat 'yon because of Christ talagang nawala na, and si Christ na yung tumayo bilang dakilang propeta natin. So yun. And sabi nga diyan, it speaks about the cross. So yung pagkaka-witness na diyan sa kay Christ, no, nung pinako siya sa krus. So it talks about that. Ngayon sa Epistle of John, sa binabasa natin, so it speaks about, sanctification. So ano ba yung sanctification? Alam ko may nag-preach nito last time. So yun, so sanctification, it's the process of pagiging banal. So yun. So sabi nga yung justification, nung tumanggap tayo sa Panginoon, ano yung nangyari? Tayo'y naging matuwid na sa harap ng Panginoon. Now yung sanctification, ito po ay proseso na everyday, habang tayo'y nabubuhay, hindi siya instant na, okay, tumanggap ka kay Lord, perfect ka na. No. Bakit? Kasi nagkakasala pa rin tayo, and nandito tayo sa mundo. Sa mundo may mga problema, pagsubok, mga trials, suffering, etc. No? And because of sanctification, we overcome sin. So, yung kasalanan from a sinner, kumbaga, sabi nga ni Paul, ako yung pinaka-worst na makasalanan sa lahat. And parang nare-represent niya yung buhay natin. From pagiging makasalanan, habang lumalakad tayo sa faith natin, we become more and more na less na yung pagiging makasalanan natin. No? And sabi nga, ina-emphasize dito yung the present. So sabi dyan, yung present. So bakit? Kasi yung buhay natin na nilalakaran ngayon, so ito yung ina-emphasize dyan na, okay, tumanggap kayo kay Lord, namumuhay na kayo sa liwanag. Kamusta yung buhay natin, di ba? Bilang namumuhay sa liwanag. So mamaya, itatakil natin yan, kung tayo ba is nakakapamuhay talaga sa liwanag or hindi. Then, next, it emphasizes si Christ bilang priest or pinakapunong pare. And then, lastly, sa Epistle of John, ina-emphasize yung word na fellowship, or sa Greek word, yung koinonia. Sabihin nyo nga, koinonia. So yun, ano yung koinonia? So sabihin, fellowship. So yun. So bakit? Kasi nga, nung binasa natin yung verse 1, ang pinatutungkulan ni John sa 1 Juan chapter 1, yung fellowship natin kay Lord. Ibig sabihin, once na tumanggap tayo kay Lord, meron tayong fellowship sa Kanya. So ano yun? Ibig sabihin yung pakikiisa, pagiging common. And after nating maka-fellowship si Lord, habang nakipag-fellowship tayo kay Lord, nakikipag-fellowship din tayo sa mga kapwa natin. So yun, kaya nga tayo may tinatawag na fellowship, no? Pero sa Bible, mas malalim po yung meaning niya. And then last sa Revelation, ang tinutukoy dito is about glorification. So glorification, ibig sabihin, yung buhay natin, nakapiling na natin si Lord, no? Kaya nga sabi ng Revelation, pag binasa nyo yung pahayag, yung life is, sabi doon, wala nang suffering, wala nang sakit, wala na. It's all about ganap na lahat. So yun, wala nang kasalanan. So yun. And then it speaks about the future or yung hinaharap. And ine-emphasize din po dito sa pahayag, ine-emphasize ni John na si Christ mismo yung hari. And lastly, it speaks about the crown. Na si Lord is talagang siya'y kinoronohan and siya yung bilang hari ng mga hari and Diyos ng mga Diyos, and lahat, sabi nga, lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya. And ito yung nakaka-bless kasi the same crown na pinutong sa ating Panginoon is the same crown na talagang talagang binibigay niya rin sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. So next, so simple lang, sabi dyan, the light exposed, no? So ina-emphasize ni dyan sa book niya na the moment namuhay tayo sa liwanag, okay, it exposed everything. So, naniniwala ba kayo doon? For example, bigyan ako ng example. Pag gabi, or brown out, alam nyo ba kung saan nakalagay yung mga gamit natin? Naalala ko, nag-brown out dito sa Malolos eh. So, ang hirap, walang kuryente, walang ilaw. Ang hirap hanapin ng mga bagay-bagay. Saan ba hanapin yung kandila? Saan hanapin to? Pero pag umaga na, di ba? It expose everything. Nalalaman mo kung ano yung gagawin mo, kung saan mo kukunin yung mga bagay.
and etc. Yung damit ng katabi mo, alam mo kung anong kulay, di ba? So yun. And same lang din sa buhay natin bilang Kristiyano. It expose. So for example, okay. So number 1, di ba? Nung tayo'y hindi pa nakakakilala sa Panginoon, it expose our life. Bakit? Kasi namumuhay tayo sa kadiliman. Ngayon namang tayo ay nanampalataya na kay Lord, it expose pa rin yung spiritual life natin or yung faith natin. Bakit? Kasi number 1, sa 1 John, in-emphasize po dito, chapter 1 and chapter 2, kung nanampalataya tayo kay Lord. Pero, ang tanong, namumuhay ba tayo sa liwanag or sa kadiliman pa din? Bakit? Kasi sabi nga dito, sabi dito ng verse 6, kung sinasabi daw na kaisa natin siya, pero namumuhay naman tayo sa kadiliman or nagpapatuloy pa rin tayo sa kasalanan, sinungaling daw tayo, di ba? And sabi ng number 2, it expose kung tayo ba ay mga tunay na anak ng Diyos or anak tayo ng kaaway. Grabe nga yung word na ginamit dito, sabi doon, kung di kayo anak ng Diyos, anak kayo ng Diablo. Si John mismo nagsabi noon, no? And ito yung, nung binabasa ko tong 1 John hanggang chapter 5, pabigat siya ng pabigat eh. Kasi sabi nga, kung sinasabi natin nasa liwanag tayo, pero nagpapatuloy tayo sa dilim, nagpapatuloy tayo sa kasalanan, ginagawa natin, una, nagsisinungaling tayo and ginagawa natin sinungaling si Lord. Number 3, tayo ba ay namumuhay sa katotohanan or nagpapatuloy sa kamalian? Pang-4, yung tungkulin ng pag-ibig. Nung nanampalataya tayo kay Lord, kamusta yung pag-ibig natin? No? Kamusta yung pag-ibig natin? Hindi lang kay Lord, kundi sa kapwa natin. So mamaya tatalakayin natin yan. And then last, pananampalatayang nagtatagumpay. Yes, nanampalataya tayo kay Lord, tumanggap tayo sa Kanya. Pero yung faith ba na tinanggap natin, nararanasan talaga bang buhay sa buhay natin? Or ano lang, simpleng buhay lang, attend lang tayo. So yun. And okay. So this brings us to point number 1. Sabi dyan, pwede ba sabay-sabay natin basahin? Walking in the light. So tayo po bilang mga mananampalataya, when we begin to be exposed in the light, it means yung lakad natin, lumalakad na po tayo dapat sa liwanag, no? So sabi nga ng verse 5, sabi po dito, verse 5 and 6. Sabi po dito, basahin ko lang. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at pinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo ay kaisa niya, okay, so tayo po to, tinutukoy dito. Kung sinasabi daw natin na kaisa natin si Lord, ngunit, sabi dito, ngunit, namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. So simple lang, sabi ng verse 5, no, yung Diyos, siya ay ilaw. And sabi ng John chapter 1 verse 3 or 4, ina-emphasize din na dyan doon na si Lord mismo yung ilaw ng sanlibutan na nung dumating dito. And sabi ng verse 5, at ang Diyos ang ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. So dapat po nating malaman, ano ba yung character ni Lord? Ibig sabihin, siya ay ilaw, no? And sabi nga dito, walang anumang kadiliman sa Kanya. Ibig sabihin, walang anumang bahid ng kasalanan, karumihan. It's simply all light. Simply all kaliwanagan. And sabi nga dito, kung sinasabi daw nating tayo'y kaisa niya, sa verse 6, no, basahin na. Kung sinasabi nating tayo kaisa niya, sinasabi nating, Lord, tumanggap naman ako kay Lord eh. Iisa na kami, no? Pero sabi dito, ngunit, may verse 6 ba dyan? Pwede palipat sa verse 6. Okay, sabi dito doon, ngunit, namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. So yun. So simple lang yung in-emphasize dyan dito. Kung sinasabi daw natin na, yes, tumanggap ako kay Lord, iisa na kami, pero at the same time, namumuhay pa rin tayo sa kasalanan, may mga nagagawa pa rin tayong sabi nga yung mga tago, yung mga tagong kasalanan. So simple lang. Sabi ng Bible, sabi ni John, we're branded as sinungaling, di ba? So grabe ang bigat ng sinabi ni John, di ba?
So yun. And bakit? Kasi sabi ng Efeso 5, sige next. Efeso 5 verse 8 to 10, sabi dito, ayun, sabi dyan, dati, ano daw? Kayo'y nasa, saan? Kadiliman. Ngunit ngayoy nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Then verse 9, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. So simple lang. Sabi ng Bible, dati daw namumuhay tayo saan? Sa dilim, di ba? Pero ngayon, nung nakakilala tayo kay Lord, nasaan na daw tayo? Sa liwanag na. And sabi nga dyan, ano yung ginagawa ng mga taong namumuhay sa liwanag? So sabi ng verse 9, simple lang, mabuti, matuwid, totoo, di ba? Yung mga ginagawa ng namumuhay sa liwanag. So kung titingnan natin, kung sinasabi natin, yes, nakipag-isa tayo kay Christ, pero kung i-assess natin yung buhay natin ngayon, namumuhay ba talaga ako ng ayon kay Lord sa liwanag or in every day of our lives, di ba? Meron pa rin akong ginagawang kasalanan or nagpapatuloy pa rin tayo. So tayo lang po yung makakasagot nun, di ba? Pero ito yung question. Once ba na tumanggap tayo kay Lord or nanampalataya ba, posible ba na magpatuloy pa yung isang tao sa pagkakasala? Anyone can answer? Posible kaya na, okay, tumanggap na ako kay Lord, pero nagpapatuloy pa rin ako sa pagkakasala. Diba? Ang sagot po dyan is definitely no. Bakit? Sabi po ng 1 Juan 5:18, basahin po natin. Sabi po dyan, alam natin, ang mga anak ng Diyos ay, ano daw? Hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. So yun. So simple lang. Kung tatanungin tayo, number 1 question, how is our relationship with sin? Kamusta yung relationship natin sa kasalanan, di ba? Talaga bang totally, actually, mahirap 100% na wala nang pagkakasala. Pero iba po kasi yung namumuhay sa pagkakasala. Ibig sabihin, nagpapatuloy pa rin. Yung dati mong ginagawa, nagpapatuloy pa rin. So yun. Ang sabi nga dito, hindi daw nagpapatuloy sa pagkakasala yung mga tunay na anak ng Diyos. Bakit? Kasi sabi dyan, iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaring galawin ng dyablo. So yung pag-iingat ni Lord, naalala ko sa Jude, same verse din eh. Yung pag-iingat daw ni Lord, ine-embed niya sa mga nanampalataya sa Kanya. And it's impossible na tayo ay mahulog pa or magpatuloy sa kasalanan. So, question, paano naman kung nahulog ka sa kasalanan? Diba? Kasi, actually, lahat naman tayo nagkakasala pa rin, diba? Every time, kahit nakakilala na tayo kay Lord. So, simple lang. Sabi ng, I think, Corinthians or Romans, simple lang, yung tunay na anak ng Diyos daw ay, ano yung ginagawa niya sa anak niya? Pinapalo, di ba? So kung paano yung magulang pinapalo yung anak pagka nagkakamali, pag makulit, di ba? Same lang din, di ba? Kung tayo tunay na anak ng Diyos, pero nagpapatuloy tayo sa kasalanan, si Lord may gagawin siyang way. Even the worst part, makabalik lang tayo sa Kanya. Ngayon, question, paano kung hindi ako pinapalo ni Lord kahit nagkakasala ako or nagpapatuloy pa rin? So, baka talagang, sabi nga, baka anak tayo sa labas. Hindi talaga tayo anak ni Lord, di ba? And i-check natin, baka kung yung relationship natin sa kasalanan, baka namumuhay pa rin tayo sa kasalanan. So, yun. So, that's number 1. And then number 2, sabi po dito, sabay-sabay natin basahin. Point number 2, our faith is exposed in the light. So, ngayon, babalikan natin yung points natin kanina. Pero simple lang, ang sinasabi ng verse 7, basahin ko po sabi po dito, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. So yun.
So simple lang, kung tayo daw is talagang namumuhay sa liwanag, yung dugo na dumanak sa krus, it cleanses us from being a sinner, di ba? And sabi nga ng verse ng Efeso 5:8-10, pwede ba balikan natin yung verse kanina? Pero i-emphasize naman natin yung verse 9. Sabi nga po dito, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. So yun. And then pa-next, yun. Sabi nga, di ba, sa point natin, our faith is exposed in the light. And every time na na-expose tayo sa light, sa liwanag, talagang nare-reveal kung tunay ba talaga yung pananampalataya natin or hindi. So, i-assess natin and sagutin natin kung ako ba talaga, kung yung contrast, kung ako ba sa liwanag, sa dilim, anak ba ako ni Lord or anak ba ako ng kaaway, sa katotohanan ba ako kamalian. So, yun. So, simple lang, sabi ng ng number 1, the light expose kung namumuhay tayo sa liwanag or kadiliman. Bakit? Kasi sabi ng verse 5, kay Lord, walang kadiliman, di ba? And sabi nga ng verse 2:29, ng chapter 2:29, sabi dito, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. So, question, tayo ba is namumuhay sa katuwiran or sa kadiliman, no? Bakit? Kasi si Lord na sinasampalatayanan natin, ang karakter niya, ang karakter ng liwanag is matuwid, di ba? So, yun. And then number 2, ina-expose ng liwanag kung tayo ba'y tunay na anak ng Diyos or sabi nga, anak ng kaaway. Kaya pag binasa natin yung 1 John chapter 3 verse 7-10, so basahin ko na lang. Sabi dito, mga anak, huwag kayong padaya kanino man, ang sino mang gumagawa ng matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang dyablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Then verse 9 sabi dito, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos, at yamang ang Diyos Ama niya, ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So, grabe, no? Ang pabigat ng pabigat, di ba? So, simple lang. Tayo ba is namumuhay talaga sa katuwiran or namumuhay pa rin tayo sa kasalanan? So, tayo guys, yung makakasagot nun. And if ever meron man tayong mga tagong kasalanan or namumuhay pa rin tayo, hopefully, talagang masurrender natin sa ating Panginoon. And then sabi nga ng number 3, it expose kung tayo ba talaga ay namumuhay sa katotohanan or kamalian, no? So sa 1 John chapter 4 verse 1-6, so share ko na lang yung context ito. Kasi yung context po niyan is all about mga false prophets na lumitaw during their time. Na they were preaching na gawin nyo to para maligtas kayo. So, ibang salvation yung pinipreach nila sa salvation ng gospel. So, wala na si Christ, hindi na si Christ yung center nung salvation, kundi yung mga gawa or mabubuting gawa. For example, yung uso ngayon, di ba, yung magpakabait ka lang, okay na yan, tanggap ka na ni Lord. Pero, actually, hindi yun biblical yung magpakabait ka lang, tas okay na. Kailangan pa rin po natin si Christ. And sabi nga dito, isang naging main problem nila is talagang i-distinguish yung mga tunay, yung mga yung truth or yung mga false teaching. So yun. And question sa number 3, talaga bang nadidiscern natin yung tamang teaching or yung false teaching? And paano nga ba natin madidiscern yung katotohanan? Simple lang, by reading the Word of God. And ang tanong, kamusta yung Bible reading natin? Kamusta yung devotion life natin? Diba?
So, baka po tayo, nakakalimutan na nating magbasa ng Word of God, no? So, sino ba dito nakakapagbasa pa rin ng Bible every day or talagang pag may ano tayo, may time? So, pagpatuloy nyo lang po kasi through this, dun po tayo talagang lalago sa faith po natin. And then number 4, sabi dito, when we begin to expose sa light, sabi dito, dinidistinguish niya kung yung tungkulin ng pag-ibig. Simple lang, kung totoo ba yung pag-ibig natin or fake. So, paano nga ba natin malalaman kung totoo yung pag-ibig natin or peke? Parang ano lang, parang sa sapatos lang, di ba? Pag bibili ka, tunay ba yan or peke or pagbibili tayo? So, simple lang. Sabi ni John sa chapter 4, verse 21, 20 to 21 na lang. Sige, basahin natin. 1 John chapter 4, verse 20 to 21. Sabi po dito, actually mabigat to eh. And sabi nga dito, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napopot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na binibigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. So, simple lang, when we begin to expose sa light kay Lord, dinidistinguish siya kung totoo ba yung pag-ibig natin or fake. So, bakit? Kasi sabi ng verse 20, kung sinasabi natin, mahal natin si Lord, pero napopoot tayo sa kapatid natin, ano yung word na ginamit ni John dito? Sabi niya, tayo daw ay sinungaling. So, bakit? Kasi baka, habang nagpapatuloy tayo sa faith natin, habang umatin tayo ng church, nag-grow tayo, natututo tayo, we say na, yes, I love you, Lord. Na, di ba, pag nagpe-praise and worship tayo, so talagang in-express natin yung pag-ibig natin kay Lord. Pero, sabi nga ni John dito sa verse 20, kung napopoot tayo sa kapatid natin, sinungaling tayo, or yung love na pinanghawakan natin, hindi siya genuine. Bakit? Kasi kung talagang mahal natin si Lord, kung talaga daw na totoo yung pag-ibig na nasa sa atin, simple lang, kung love natin si Lord, hindi mawawala yung number 2. Ano yung utos ni Lord? Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Pangalawa, ano yung utos niya? Ibigin natin ang ating sarili ba? Di ba? No. Ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa sarili. Now, the question is this. How is our relationship with other people? Baka sa kaibuturan ng heart natin, meron tayong mga nakakagalit, di ba? Or hirap tayong magpatawa, di ba? Hindi lang sa church, kundi sa labas ng church. Actually, marami sa labas ng church, di ba? How is our relationship with our family? Baka sa pamilya natin, sabi nga, 10 taon ng problema. Hindi pa rin matapos-tapos. Bakit? Kasi hirap magpatawaran or hirap tayo makipag-reach out. And nakakalungkot, no? Kasi most Christians, sabi nga, sila pa yung hirap mag-reach out sa family nila, and it's true. And so yun. And hindi lang sa labas ng church, kundi sa loob. Kamusta yung relationship natin with each other, di ba? Baka sinasabi natin, yes, mahal ko si Lord, I love you, Lord, pero deep inside, meron pa rin tayong mga hindi pagkakasundo. So hopefully, talagang may suko po natin to sa Panginoon. And the moment tayo kay Lord, yung pag-ibig na natin, yung pag-ibig na pinanghahawakan natin, it will be genuine sa harapan ng ating Panginoon. And then last, sabi nga nung number 5, ano sabi dyan? Basahin natin, sabi dyan, pananampalatayang nagtatagumpay. So, when we begin to expose to the light, ine-expose niya kung yung pananampalataya ba na pinanghahawakan natin ay totoo or hindi. Bakit? Kasi sabi ng 1 John chapter 5, so basahin ko na lang yung isang verse dito, sa verse 1 to 5. Okay, sabi dito, ito ang okay, 1 to 5. Verse 2 to 4, sabi dito, ito ang palatanda ang iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yung tumutupad ng kanyang utos. At hindi naman mahirap
sundin ang kanyang mga utos, sapagkat, napagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So yung faith pala natin, ang design niya is magtagumpay, hindi matalo. So yun. So bakit? Kasi most of our life, our faith, di ba? Nagiging talunan tayo. Bakit? Kasi, for example, pag merong problema na dumating or mabigat, napangahawakan pa ba natin yung mga salita ni Lord or mabilis na lang tayo mag-give up? So, tayo pa yung makakasagot niyan. Kasi sabi ng verse 4, napagtagumpayan na ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. Bakit? Kasi si Christ, napagtagumpayan niya yung sanlibutan, and the same faith, yung ine-embed niya sa atin, yung pinaparanas niya sa atin. And sabi nga ng verse 3, sabi dito, kung tunay daw tayo na umiibig kay Lord, simple lang, sinusunod natin yung mga utos niya. And sabi nga ng verse 3, hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Now, question, bakit dumarating yung time na ang hirap sundin ng utos ni Lord? For example, di ba, bigyan ko kayo ng example, yung gawain, di ba? Bakit ang hirap umattend ng gawain? Or, for example, personal na lang, bakit ang hirap magbasa ng Word of God, ng Bible? Bakit ang hirap i-reach out yung mga tao, ang hirap mag-evangelize? So, simple lang. Sabi ng verse 3, hindi mahirap sundin ang kanyang utos. Baka, sabi nga, yung number 1 na hindrance sa atin sa pagsunod sa utos ni Lord, yung kasalanan. Baka tayo is nabuhay pa rin tayo sa kasalanan. Kaya, ang bigat sumunod sa utos ni Lord. Sabi nga, yung ultimo dumating na ba kayo sa point na ultimo prayer lang sa food. Sabi, di, ayoko. Ikaw na lang mag-pray. Di, ikaw na mag-pray. Diba? Parang hirap pa tayo mag-pray pagkain na lang. Kasi di ba, ang root nun, yung kasalanan. Hindi lang yon. Nalala ko may time na, bro, ikaw ang open na sa service natin. Naku, wag muna ako kasi ang bigat ng nararamdaman ko, baka pwedeng next month na lang. Diba? So bakit ang hirap sundin ang utos ni Lord? Baka meron pa tayong hindi na isusuko sa Kanya. And so yun lang. And this brings us to point number 3. Sabi po dyan, pwede ba sabay-sabay nating basahin? The light leads us to confession. So yung light, si Lord, when we begin to expose sa liwanag ni Lord, it brings us to confession na tayo ay talagang magsuko ng buhay natin sa ating Panginoon. Kaya nga pag binasa natin yung verse 8 to 10, napakaganda nung sinabi ni John dito Sabi nung 8 to 10, sige, basahin ko dito. Sabi dito, kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. So, balik tayo doon sa 5 points natin kanina. Sinasabi natin na, nagagawa ko naman yung umibig, nagagawa ko naman yung mamuhay sa katotohanan, anak naman ako ni Lord. Pero, sabi nga dito, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin yung sarili natin. And talagang yun yung nag-emphasize na wala sa atin yung katotohanan. Pero sabi ng verse 9, ang ganda nung sabi dito Pero, sabi dito, ngunit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, sabi dyan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. And then verse 10, kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So simple lang, kung sinasabi natin na, malinis naman ako, nakakasunod naman ako sa ni Lord. Simple lang, talagang in-expose natin na tayo ay sinungaling, And then sa verse 9, balik tayo dito. Dumating na, kumbaga, when was the last time? Or dumating na ba tayo sa punto ng buhay natin na nasa kalalim-laliman na or nasa baba na, Lord, hindi ko na kaya, tulungan mo po ako. Dumating na ba tayo sa ganong point? Diba? Kasi bakit? Kasi nung binasa ko yung verse 9, yung English word na dito, simple lang, yung word na confession. So alam niyo po, confession is the first step
of faith and repentance. Kaya nga, nung moment tanggap tayo kay Lord, nare-recall nyo pa ba kung anong date tayo nakakilala kay Lord, kung anong date tayo tumanggap sa Kanya? Naalala ko yung iba, panahong 1890, gano'n, tinanggap ko ang Panginoon. Di ba talagang nare-recall nila eh. Alam ko, September 2011, something doon, nakalimutan ko na lang. Pero na-recall na ba natin yung kung kailan na, Lord, lahat talaga sinusuko ko na sa'yo. Even my past, even yung kasalanan, tulungan mo po na baguhin lahat. So bakit? Kasi naalala ko nga nung umattend kami nung GCM Workers Conference, isang preacher sabi doon, wag mong piliting magbago. So, di ba parang, dapat nga magbago tayo. Wag mong piliting baguhin yung kahinaan mo. Bawa, mahina ka sa ganito. Wag mong pilitin. Bakit? Kasi si Lord lang yung kayang bumago ng buhay natin. And then the question is this, talaga bang tayo sa GCM San Pablo, nagsuko na ba talaga tayo ng buhay natin sa ating Panginoon? Or question, do we really confess our sin to God? Kasi kung kinonfess natin siya, namumuhay na tayo sa katuwiran, sa katotohanan. And sabi nga ni Lord, kung nasan yung katotohanan, andun yung kalayaan. Bakit iba sa atin, nakakulong pa rin sa nakaraan? Or sa dati nating buhay, sa dati nating mga past mistakes or what? Baka talagang hindi pa natin natutuko sa Panginoon, di ba? And sabi nga dito, talagang lilinisin niya tayo sa lahat ng kasalanan natin. And then, naalala ko nga, may pinakinggan akong podcast. Sabi nung nagtatanong doon sa pastor na preacher, sabi niya, Pastor, may member kami, posible daw ba na nanampalataya ka kay Lord, pero yung past mistake mo or yung dati mong kasalanan, talagang parang inaatake ka pa din. Kasi may mga ganun tayong time, di ba? Nakakilala ka na kay Lord, pinalaya na tayo, pero yung nakaraan natin, parang hinahabol pa rin tayo. Parang yung meme na yung hinakayakap na ganun. Kung bakit di siya mawala-wala. So simple lang. Sabi nung preacher doon, simple lang. Kung talagang pinagkatiwala na natin kay Lord lahat, if we confess our sin, kung yung faith natin na kay Lord na, simple lang. Talagang nililinis ni Lord lahat-lahat nung karumihan sa buhay natin and namumuhay na tayo sa liwalag. Now, the question is this, saan ka nakatingin? Kay Lord or doon sa nakaraan? So, bakit? Kasi kung kay Lord ka nakatingin, lahat is nawawala. Sabi nga ng Hebreo chapter 12 verse 1, di ba? 12 verse 2. Kay Kristo yung paningin natin, di ba? And hindi sa nakaraan. Bakit? Kasi kung nasa nakaraan pa rin tayo, hindi po tayo makakalaya or hindi talaga, mahihirapan tayong makalaya. So, pwede po ba tayong lahat tumayo? And we'll close this in prayer, lahat ng mga natutunan natin. So, tayo po'y pumikit. Tayo po'y umukat pumikit. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Basahin ko lang po tong verse 9. Kahit paulit-ulit, talagang basahin pa rin natin para magrema sa atin. Sabi ng verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito or patatawarin tayo. Sabi nga po dito, lilinisin niya tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. So simple lang po sa umaga pong ito, if meron po tayong mga dalahin, mga kabigatan, or sabi nga, if we're still continue sa kasalanan, or may mga part tayo na hirap isuko kay Lord, now is the time na talagang lahat i-confess po natin sa Panginoon, isuko natin, and wala pong uuwi dito ng talagang mabigat pa rin yung kalooban. So tayo po yung manalangin. Tayo po muna lumapit sa Diyos, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po, Panginoon, because before on our life, sabi nga po ng Bible, namumuhay po kami
sa kadiliman, Panginoon. Ngunit salamat po sa aming Panginoong Hesus na nagbigay, nagdala ng liwanag sa aming buhay, Panginoon, upang hindi na po kami, upang ma-expose, number 1, yung kasalanan namin. And number 2, hindi na po kami mamuhay sa pagkakasala. Amang banal, sa umaga pong ito, ano man yung mga kabigatan, mga kasalanan, Panginoon, mga dalahin po namin, mga oppression, mga problema, Lord, sinusuko po namin sa inyo lahat-lahat, Panginoon. At nananampalataya po kami na kami po inyong patatawarin, Panginoon. Bakit? Dahil po sa verse 9, ikaw po ay tapat at ikaw po ay matuwid, Panginoon. Salamat po sa inyong kamatayan sa krus. Salamat po sa inyong dugo na naglilinis po sa amin, Panginoon. And Lord, we pray sa araw-araw po ng buhay po namin, makasunod po kami sa inyong kalooban, mamuhay po kami sa katwiran, Panginoon, sa tulong at biyaya mo po, Panginoon. And Lord, in every day of our lives, panatilihin mo po kaming uhaw sa inyong salita, uhaw sa inyong presensya, Panginoon. And we pray, Lord, na yung bagong buhay na binigay mo po sa amin, ma-maximize po namin sa paglilingkod po sa inyo. Sa ikaw po'y bumalik or hanggang sa bumalik na po kami sa piling mo, Panginoon. Makita mo po sa amin or masabi mo po sa amin na, well done, my good and faithful servant. Lord, salamat po sa umaga pong ito. And we pray na ang bawat isa po na narito, pagpalain mo po, Panginoon. Bawat pamilya, Panginoon, pagpalain mo sa lahat ng pangailangan, sa mga may sakit, we ask for healing. Sa mga aral, we ask for wisdom, knowledge, yung provision mo, Panginoon. And we ask for your direction sa buhay po nila. Salamat po sa mga graduates po namin. We pray, Lord, na sa next na pag-aaral po nila or stage ng life nila, Panginoon, pagpalain mo po sila, Panginoon. And mapatunayan po makita po yung pagiging good testimony ng inyong Panginoon. Lord, sa mga nagtatrabaho, Lord, we ask for your guidance, we ask for your blessing and direction, Panginoon. Lord, salamat po. At ito po aming sama-samang panalangin, papuri, pasasalamat sa pangalan po na aming Panginoon Hesus at ang lahat po yung magsabi ng Amen. Thank you po. God bless po.